ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapatay sa banal na pagdiriwang, ihanda natin ating mga sarili at pagsisiyan ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang paglingkurang ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tayo'y marami, ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa-isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian
at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw, O Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaking naganda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inaanyayahan, 'Halina kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sanang bahalang magpaumanhin sa akin.' At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sanang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal ako, kaya hindi ako makadadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, 'Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay.' Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, 'Panginoon,
Nagawa na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa, kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas, at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin sa mga social media platforms natin. May kapayapaan ka ba? Marami ka bang problema? Marami ka bang intindihin sa buhay? At kung minsan, napakagulo na ng isip mo. Saan mo hinahanap ang kaligayahan? Saan natin hinahanap na maging mapayapa tayo? Nung bata ako, akala ko ang kapayapaan at kaligayahan makikita sa alak. Nung bata ako, akala ko makikita ko ang kaligayahan sa mga kaibigan at barkada. Nung bata ako, akala ko makikita ko ang kapayapaan at kaligayahan kapag magaling akong uminom ng alak, manigarilyo at magbisyo. Akala ko magiging sikat ako nung kabataan ko kung kasama ako sa mga grupong magugulo, makukulit sa loob ng paaralan. Naghahanap ako ng kaligayahan. Naghahanap ako ng kapayapaan. Hinanap ko ito at hindi ko masumpungan. Nararamdaman kong tumatawag ang Diyos sa akin, ngunit hindi ko pinansin. Minabuti kong hanapin ang kaligayahan at kapayapaan sa iba-ibang lugar, sa iba-ibang sitwasyon, sa iba-ibang bisyo. Magulo ba ang buhay mo ngayon? Mapayapa ka ba ngayon? Marami ka bang intindihin? Bakit ang bigat ng problema hindi natin makayanan? Noong naghahanap ako ng ligaya para maibsan ang problema. Noong naghahanap ako ng kapayapaan para magkaroon ng katahimikan ang pusong ligalig. Hindi ko pala masusumpungan kung saan. Masusumpungan ko pala ito kung tatalima ako sa tawag ng Panginoon. Nasumpungan ko ang kapayapaan, kaligayahan maglingkod, biyaya ng pagpapala. Nung nasumpungan ko ang Panginoong Diyos, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Masusumpungan mo ang Diyos kapag siya ay tunay na hinanap mo. Masusumpungan mo ang Diyos kung siyang uunahin mo. Baka kaya magulo ang buhay natin. Kaya marami tayong masyadong intindihin at hindi natin makaya at madala. Sapagkat hindi natin inuuna ang Diyos. God first. Unahin mo ang Diyos. Ano ang sabi? Unahin mo ang Diyos at lahat idadagdag sa iyo. Ebanghelyo natin ngayon, tumatawag ang Diyos. Marami siyang pinipili, tinatawag sa kanyang harapan upang maglingkod. Ngunit marami ang tumatanggi. Masyadong alalang-alala sa mga alalahanin ng buhay, sa mga intindihin ng buhay. Kaya kahit meron na sa buhay na ito, wala pa ring kapayapaan. Kahit meron na sa buhay na ito, hindi pa rin makontento. Unahin mo ang Diyos. Tinawag ka niya. Patuloy na nag-iimbita ang Diyos. Tumatawag siya. At pag inuna mo siya, siya ang bahala sa iyo. Marami akong taong inimbitahan para maglingkod sa simbahan. Magta-30 taon na akong pari. Marami akong iniimbita. At sa maraming imbitasyon na yan para magsimba at maglingkod,
marami ang tumatanggi. Maglingkod ka bilang lay minister. Ang sabi sa akin, busy ako sa trabaho, Father. Magsimba kayo pag-araw ng linggo. Bukas ang tindahan namin kahit linggo. Maglingkod kayo sa Diyos. Wala na kaming oras sa paglilingkod. Kulang pa ang oras ko sa gawaing bahay. Kulang pa ang oras ko sa mga anak ko. Binigyan ka ng Diyos ng oras para sa Kanya. Ang dami ko pong inimbita. Ang dami kong inalok na maglingkod sa parokya ko. Ang dami kong nilapitan. Ang dami kong sinabihan. Tuwing magbibindisyon ako ng bahay, sinasabihan ko'y nagpabindisyon. Sa linggo po may misa sa parokya natin. Ang mga nakikilala ko, sinasabihan ko magsimba po tayo tuwing araw ng linggo. Oo lang ng oo, pero hindi pumupunta. Busy kami at wala kaming oras sa mga bagay na yan. Busy ako, busy kami. Alam niyo ang Diyos, busy rin, pero busy na tayo'y tignan. Lagi siyang may oras sa atin. Tayo, lagi tayong walang oras sa Kanya. Ang Diyos laging may panahon sa atin. Tayo walang panahon sa Kanya. Masyado tayong pumopokus sa mga alalahanin natin. Maging sa mga sakit natin, sa mga problema natin, masyado tayong pumopokus na nakalimutan natin na yung nakaluklok sa gitna ng altar natin ang siyang sumasagot sa lahat dahil hindi siya kailanman busy pag ikaw ay humingi. Pero tayo madalas busy at hindi tumutugon sa Kanya. Napakarami kong inimbitahan. Totoo po, nung bata ako hindi ko makita ang kapayapaan. Nung bata ako naghahanap ako ng ligaya. Nung bata ako, di pa ako pare, sabi ko gusto kong umunlad. Pero ang totoo pala, pag siya'y inuna mo't nasumpungan mo, at ikaw ay hindi naging busy para sa Kanya, at inuna mo siya, wala kang aalalahanin. Lahat ibibigay sa iyo. Makwento ko lang sa inyo. Nung Huwebes po, sobrang sakit ng tiyan ko. Biyernes, meron ding misa ng Nazareno doon sa aking parokya. Masakit pa rin ang tiyan ko. Tumititig ako sa Poong Jesus Nazareno. Tayo mahal na poon. Sabado po bukas, napakarami kong misa sa baryo. Bigyan mo naman ako ng lakas. Dumating ang Sabado, nakamisa ako. Nakabisa ako ng patay, lahat nagawa ko. Nakapagbindisyon ako ng bahay, nagawa ko lahat. Pagdating ng gabi, hindi na ako makatulog, masakit ang tiyan ko. Sabi ko, baka may appendicitis ako. O baka hindi ako nalusawan sa mga kinain ko sa blessing. Ang sakit niya. Dasal, sabi ko, Panginoon, Poong Jesus Nazareno, linggo po bukas, nag-iisa akong pari sa parokya. Huwag mo naman akong pabayaan. Bigyan mo ako ng lakas dahil maglilingkod pa ako sa iyo. Bigyan mo ako ng lakas dahil walang ibang magmimisa. Tulungan mo ako. Dumating ang linggo. Diyos ko, humaba pa yung sermon ko ng linggo. Pagdating ng gabi, maayos yung tiyan ko. Sabi ko, medyo may kirot pa, Panginoon. Sabi ng doktor, magpa-ultrasound. Kaya sabi ko, Panginoon, Lunes, magmimisa ako, luluwas na ako ng Lunes. Pupunta ako ng Quiapo. Magmimisa ako sa iyo ng Martes. Miyerkules siguro o Huwebes, magpapa-ultrasound na ako talaga.
luhod ako kanina. Tinitignan ko siya. Sabi ko, Panginoon, sana wala akong sakit muli. Bigyan mo ako ng lakas. Sa pagdarasal, sumasagot ang Diyos. Tinignan mo ako. Tinitignan din kita. Bakit magpapatingin ka pa sa iba? Amen po ba? Naintindihan niyo ba? Kung tinitignan mo ko, kung naniniwala ka't inuuna mo ko, yun ang ibig kong sabihin, titignan din kita. At pag tinignan tayo ng Poong Jesus Nazareno, sino pang lalapitan natin para tignan tayo? Wala na. Dahil humihinto na ang lahat kapag tinignan tayo ng Poong Jesus Nazareno. Amen po ba? Tandaan nyo yan. Unahin lang natin siya. Baka ang bigat ng buhay mo, baka ang dami mong problema, di mo nakakaya, baka hindi ka tumitingin sa Kanya, baka hindi mo siya inuuna, baka wala kang oras sa Kanya, baka ang binibigay mo lang oras ay yung libre at sobra sa iyo. Unahin mo siya at lahat ibibigay niya. Marami siyang tinawag, hindi siya binigyan ng panahon. Marami siyang tinawag, tinanggihan siya. Ngayon, tinawag tayo. Dumating tayo ngayong Martes. Tinawag ako, tinawag ka. Dumating tayo dito sa Kanya. Sa palagay nyo, pababayaan tayo ng Poong Jesus Nazareno? Dehings, no? Inuna natin siya. Tinignan natin siya. Uunahin din niya tayo at titignan din. Gagaang ang problema mo pag tinignan ka ng Poong Jesus Nazareno. Gagaang ang karamdaman mo. Di ba tawag natin pag gumagaling tayo, magaang na pakiramdam. Pag inuna mo ang Poong Jesus Nazareno. Dami kang problema, dami kang iniintindi, ang bigat-bigat, gulong-gulong isip mo, wala kang kapayapaan. Ang sasabihin ko lang sa iyo, unahin mo siya. Magkaroon ka ng oras sa Kanya. Magkaroon ka ng oras sa pagdarasal sa Kanya. Lahat magiging maayos. Amen po ba? Amen. Tandaan nyo yan. Sino ba walang problema? Ako nga sabi ko sa inyo, ilang gabi ako hindi makatulog sa tindi ng kirot ng tiyan ko. Pero bakit ako nandito ngayon? Tandaan nyo, ang assignment ko kalayo-layuan. 5 oras bago ako makarating dito. Pero bakit ako binibigyan ng lakas? Lagi kong hinihingi yan sa Kanya. Wala na akong pagmamalaki sa Diyos at sa aking kapwa. May edad na tayo. Ang buhay natin ay para sa Kanya na lang. At habang binibigay natin ang buhay natin sa Kanya, lalo naman itong lumalawig, lalo itong humahaba. Kaya magkaroon ka ng oras sa Kanya at mahaba rin ang oras mo sa mundong ito. Magkaroon ka ng panahon sa Kanya at ang panahon mo'y mapupuno ng pagpapala. Inimbita ka ng Diyos, naririto ka ngayon. Pinangiti mo ang Poong Jesus Nazareno. Titignan Kanya at hindi Kanya pababayaan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, may pananampalataya nating itaas sa Ama ang ating mga kahilingan. Siya na nagdanais na tanggapin natin lahat ang Kanyang paanyaya sa hapag ng buhay na walang hanggan. Ang itutugon po nating lahat, Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Pakiulit po nating lahat, Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa lupa
naway umunlad at mag-anyaya pa sa piging ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang mga mayayaman, gayon din ang mga dukha, naway huwag gumawa ng mga dahilan sa kanilang pag-iwas sa tawag ng paghahari ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Tayo naway matagpo ang karapat-dapat na makiisa sa hapag ng kordero ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng ating kabutihang loob, tayo naway makapagbigay saya at pag-asa sa mga may sakit at may kapansanan. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway mabuhay sa tahanan ng Diyos at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Tumahimik po tayo sa mandali. Taimtim natin pasalamatan ng Diyos at gayon din sambitin natin ang ating mga kahilingan, lalo-lalo na sa mga may karamdaman at mga sumakbilang buhay. Ama naming Diyos, tinawag mo kami upang makiisa sa iyong kasaganahan. Maging bahagi nawa kami ng mga mabiyayang pagkakataon na dumaraan sa aming buhay at tumugon kami na may bukas na puso. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalis sa inawa at maging banal sa pakikinabang namin sa iyong awang dakila, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anuman may daragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami riyong pinakihiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, kayong banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya inalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, maapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat na masama. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan at pag-ibig na mahal na pong Jesus Nazareno, nawa ay sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigay ang kahit magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa puso kong umiibig, walang nananaig, kundi iyong pananalig sa sintang iniibig, hindi ka man masilayan at init mo ay maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan paman. Bawat tao'y nalulumbay
alagay hanggat hindi nahimlay sa puso mong dalisay, hindi ka man masilayan at init mo ay maglahok ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan paman. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad na may kapal
sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Pagbabasbas, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Umayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.